Itanong na nga natin kay Asek. Asek, magandang hapon. Si Henry Uri, si Karen. Magandang hapon po, Asek Irene. Hi, Karen and Henry. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, Asek, alam namin na you're so busy, ano? Ang dami ninyong gawain ngayon. Pero teka muna, isang akin lang munang sisimulan yung tanong na, yun hubang daw mga driver ng tricycle at jeepney driver at iba pang sektor sa probinsya ho at iba pang mga malalayong syudad sa bansa ay makakakuha din ng 5,000 piso? Yes, Henry, makakatanggap din po yung mga drivers natin sa ibang lugar dito sa ating bansa. Inuuna lang po natin dito sa National Capital Region, matapos lang po ito. And then, susunod naman na po. Ang target natin ay after Holy Week, yung nasa mga naman, matatapos na rin po. So lahat po ng lugar sa Maynila na may tricycle driver at jeepney driver, taxi driver, pagkatapos ng Metro Manila, sila naman ang susunod? Yes, Henry. So this week, mga tricycle drivers po dito sa National Capital Region. And then next week, umpisa naman natin yung mga TNBS drivers, motorcycle taxi drivers, gayon din yung mga jeepney drivers at yung mga taxi drivers. Okay. 5,000 pesos po in cash ang ibibigay po nating assistance, Asek Irene, tama po ba? So paano po natin masisiguro na gagamitin nga naman na para sa pagpapakarga po at para sa hanap buhay? And siguro ang aking second question na rin, kasi baka biglang magsuguran po yung ating mga tricycle drivers bukas po sa mga kumbaga areas po, 30 identified sites na po. Ano po ba yung mga kailangan nilang dalhin? Meron po bang mga identification cards? Meron bang mga dokumento? Please go ahead po, Asek. Yes, ang ating po mga drivers ay kinakailangan lamang po na magdala ng kanila pong valid driver's license and a photocopy of it. Magtutungo po sila sa kanilang designated payout sites sa oras na itinakda din po. Kasi 1,000 beneficiaries per payout site ang isa-serve natin. And then hinati po natin yan into 2 batches. Isang batch darating sa umaga and then isang batch darating sa hapon. Kasi ang ayaw po natin maantala yung kanilang pamamasada. So as early as 6 in the morning ay mag-uumpisa na po tayo doon sa pamamahagi ng tulong. And yes, yun nga po, no, tricycle drivers po muna yung pong kinikater natin starting tomorrow. And then nagkipag-coordinate po tayo sa mga local government units para ma-inform at ma-cascade sa iba't ibang mga todas ito pong payout schedule and yung designated payout. Yung 5,000 cash po ito. So, pagka naibigay na po sa kanila, may monitor nyo pa po ba, Asek, or ano na po, ang mga toda na po ang bahala sa kanila na mag-monitor, self-monitoring? Actually, Karen, itong 5,000 financial assistance ay bahala po sila doon sa kung saan nila gagamitin ito. Siguro po na sa tiyak na pamamaraan. Kasi ito po ay assistance to individuals in crisis situation. Kasi nakita naman natin yung ating mga tricycle drivers nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng krudo, kaya yung kanila pong inuuwi sa kanila pong mga pamilya ay hindi na rin sumasapat para tustusan yung kanilang pangunahing pangangailangan. So ito po ay itong tulong na ito ay maaari po nilang gamitin para sa kanilang pagkain, baon ng mga anak, iba pa pong mga pangangailangan. Pero Asek, they are having the job based on yung pagiging public utility driver nila na nakabate naman yung kanilang mga minamanehong sasakyan sa prangkisa at linya na kanila pong in-acquire from the government. Ano po? So wala hong undertakings ito na, teka muna, bibigyan namin kayo ng 5,000 pero dapat malinaw po ito sa inyo na hindi mahihinto yung inyong pamamasada dahil kaakibat po ng inyong pamamasada ang serbisyo natin sa publiko na hindi po maantala yung paghahanap buhay dahil walang masakyan at ang epekto nito ay para sa ekonomiya kapag wala nang nagtatrabaho, wala nang pumapasok sa mga pabrika, kawawa ang ekonomiya. Meron ho bang napag-uusapan gano'n, Asek? Actually, Henry, wala pong kondisyon yung tulong pinansyal na ito. Again, kasi ang
tingin natin sa kanila, individuals in crisis situation, hindi po mga tsuper. So, ito again ay tulong para lang po mabigyang lunas o makakontribute sa pagbibigay lunas sa mga challenges na kinakaharap. Pero sana may, sabagay, ito naman siguro ay self-imposed obligation na na kung maaari naman sana gamitin nila sa mabuti with all due respect. Asek, ano po, pagkat ito naman talagang nangyayari, minsan yung iba napapadaan sa sugalan, Naku. minsan yung iba napapadaan sa bisyo, yung iba minsan ay nagagamit sa hindi naman talaga priority sa pamilya. Hindi naman lahat, pero may mga pagkakataong nangyayaring ganyan. Paano ho kung may ganong biglang mapatunayan na yung ayuda ay ginamit sa hindi maganda? Alam mo, Henry, lagi nating sinasabi sa ating mga beneficiaries, hindi lamang po sa AIX, pero sa lahat ng ating mga program services, na ito pong tulong na ibinibigay po ng ating pamahalaan ay gamitin po natin sa wasto at sa tamang pamamaraan para sa pangangailangan ng pamilya. Kasi kaya po tayo nagpo-provide ng ganitong assistance para nga po ma-caution yung effect ng mga adverse shocks o mga crisis na nararanasan po ng bawat isa sa atin. So Opo. again, sana gamitin po nila ito para hindi naman po hindi lalong lumalak yung kanila pong sitwasyon sa buhay. So ito po ay assistance para sa pang-araw-araw na buhay, or they can also purchase yung diesel po siguro o krudo kung gusto po nilang gamitin ito para sa kanilang pamamasada. Pero kung if ever po, ASEC, magkaroon din po ng hopefully ng assistance naman po para naman po sa gasolina o diesel para po sa mga drivers natin, ay sa DSW din po ba ang distribution? Kasi nasa sa inyo po yung, tama po ba, yung listahan po, verified po ng mga listahan ng mga sectors, iba't ibang sectors, katulad po nitong mga drivers po natin. For example, ma'am. Actually, Karen, itong listahan ng mga tricycle drivers nanggaling po sa mga local government units. Kasi sila LGUs. po, sa kanila po kumukuha ng prangkisa o ng permit ang mga tricycle drivers, operators, Ngayon yung naman pong mga listahan ng mga jeepney drivers, sa LTFRB naman po natin yung kinuha. Kasama na rin yung sa TNDS drivers, motorcycle riders, drivers, I mean to say, at iba pang mga mga sektor na sakop ng regulatory functions. Asek, kailangan yung mismong nakalista na driver ang pupunta. Hindi ba pwedeng magpadala ng proxy, anak, asawa, kapatid, tatay, at pangalawang segue ko na rin, kung malate, hindi nakarating sa araw na yon, wala na pong second chance. Actually, yung pong arrangement natin with the local government units para maayos, mabilis yung pamamahagi ng tulong. Kung sino po yung naka-indicate doon sa listahan, sa payroll po namin, yun po yung isi-serve natin. Kailangan sila po ang nandun. Dapat walang proxy. But of course, kung may mga extreme cases, we will have to consider it. Ngayon po, sorry, nakalimutan ko yung pangalawang katanungan. Opo, But again, yeah. Kung malate, hindi nakarating doon sa oras na itinakda, sa araw na itinakda, sa lugar kung saan pupunta, wala nang second chance. Actually kasi sa mga ibang local government units, Henry, yung payout nila ay gagawin in 2 to 3 days. So may pagkakataon po na pumunta pa rin doon sa pangalawa o pangatlong araw ng pamamahagi ng tulong. But you'll have to inform your City Social Welfare Office nang sa gayon ay maayos naman po at hindi pa makaantala doon sa pamamahagi po natin ng tulong. Okay, so the bola ngayon is in the hands of the LGU and the local social welfare and development na. Doon na ho yung koordinasyon, doon na rin po yung komunikasyon at doon na rin sila mag-antay ng iba't ibang impormasyon para dito sa distribution na ito. Yeah. That's correct. Kasi ang mag-cascade po ng information ay yung kanilang City Social Welfare Officers. And then, idagdag ko lamang po, sa lahat ng payout sites natin, meron po tayong joint help desk. So, yun po ay joint help desk para ma-address yung mga concerns ng ating pong mga drivers. Sa Halimbawa, nagkaroon ng discrepancy sa spelling, doon sa license and then sa payroll. And then, other similar concerns. Ito po, may representative
ng DSWD, ng City Social Welfare Office, and then yung mga PNU representatives. So, doon po, kung halimbawa may mga additional issues or concerns, doon po nila pwedeng ipabot, and then we'll resolve this immediately. So, ASEC Irene, gusto ko lang malaman, overall, magkano po ang na-earmark po natin na budget para po sa assistance po na ito para sa ating mga tricycle drivers and of course the other succeeding mga payouts pa po na nakalatag na rin po, ASEC? Yeah. Out of the more than 60 billion pesos na pondo para sa assistance to individuals in crisis situation, na-earmark na po natin yung 30 billion pesos para po sa pamamahagi nga ng tulong na ito para sa mga kababayan natin na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. And of course, yung patuloy pa natin na pagbibigay rin ng assistance to individuals in crisis situation. Kasi di ba, Karen, patuloy pa rin naman yung pong ating pamamahagi ng tulong kagaya ng medical assistance, royal assistance. So, meron po tayong sapat na pondo para po. ASEC, papaano daw po ito naman siguro baka narinig na rin ninyo at meron na rin nagparating sa inyo. Naku, paano naman ikakaya yung mga senior citizens, vulnerable sector na solo parent, PWDs, ano po. Meron din po ba daw sila? Kung hindi man ngayon, maaaring may aasahan din ba sila riyan? Alam niyo po yung ating programa na assistance to individuals in crisis situation, bukas po talaga yan sa iba't ibang mga sektor na nakakaranas ng krisis. Magkakaiba kasi, di ba, yung mga krisis na kinakaharap natin. Yeah, So, maaari po silang magtungo sa aming pong crisis intervention units, and then i-assess po sila ng social workers so that we could determine the appropriate intervention para po sa kanila. Kasi again, magkakaiba ng pangangailangan, magkakaiba rin ng circumstances. So, you just go to our CIUs and you will be assisted. Sa mga local DSWD, municipal and city social welfare, ano ho? So, So, ASEC, ang assurance po from DSWD sa liderato po, galing sa liderato ng DSWD ay kahit na po meron po tayong, sabihin na natin, ipaprioritize for now dahil nga po sa crisis, sa oil price hike at sa crisis sa Middle East, itong ating mga chuper, mga drivers po natin, tricycle drivers, PUVs, TNVS, at the jeepney drivers, ay hindi pa rin po mapuputol, hindi pa rin po mawawala o mababawasan po ang assistance po para naman po sa mga vulnerable sector po natin. Na nabanggit na rin po ni partner Henry po. Yun po yung assurance po ng DSWD. Tama po ba, ma'am? Opo. Sabi ko nga po, araw-araw pa rin po tayo na nagsiserve naman sa ating pong assistance to individuals in crisis situation. So, araw-araw may mga pupunta pa rin po sa tanggapan ng DSWD at sila ay ina-access at siniserve po natin. Alright. ASEC, we would like to thank you for joining us. Salamat sa paglilinaw. Thank you po, ASEC. Thank you very much for having us this afternoon. Si Assistant Secretary Irene Dumlao.